Ladies, alam nyo ba na sa kulturang Pilipino, may mga katangian at kaugalian ang dalagang Pilipina na nagiging dahilan para mahulog ang loob ng isang lalaki. Hello guys! So, ang topic natin for today, mga katangian, mga kaugalian ng isang babae, lalong-lalo na ang isang dalagang Pilipina na sobrang gustong-gusto ng isang lalaki. So, kung nakaka-relate ka, panoorin mo ito. So, eto ating aalamin. Number 1, eto yung pagiging maalaga. Oo. Alam nyo, isa ito sa katangian ng babae na sobrang hinahangaan at gustong-gusto ng lalaki. Of course, marami na ang nagbabago. Marami na ang nawawala sa mga nakasanayan ng mga tao. Pero marami pa rin ang ganito. Yung kapag nakipagrelasyon na, maalaga sila sa kanilang minamahal. At isang katangian yan na sobrang gustong-gusto or nahuhulog ang loob ng isang lalaki. Alam niyo ba na sa ibang bansa o sa ibang mga kultura, sa ibang mga lahi, iba rin ang kanilang pagpapakita ng pagmamahal at pagdating sa pagiging maalaga at maasikaso, ibang-iba ang Pinay. Okay? Kaya kung napansin nyo, napakaraming mga AFAM, di ba? Na naghahanap ng Pinay kasi gustong-gusto nila na sila ay inaalagaan. Nakukulture shock sila sa katangian ng isang Pinay. Maalaga, sweet, malambing, maasikaso. Ayan, di ba? Sobrang nakaka-attract talaga ang ganyang katangian sa isang lalaki. Mapa, Pinoy o ibang lahi. Okay? So, ayan po ang number 1. Number 2, ito yung mahinhin pero may paninindigan. Okay? Alam nyo, ang mga lalaki ay humahanga talaga yan sa mga kababaihan na may paninindigan. Yung may sariling tiwala, may kumpiyansa sa sarili. Yun yung confidence, di ba? So, humahanga ang mga kalalakihan. Dagdag ganda points yan sa part ng babae. Pero kahit yan ay talagang may paninindigan, ay nandun pa rin yung pagiging mahinhin. Yung hindi siya nagmamataas, hindi siya nagmamagaling, hindi siya nagyayabang. At kapag nakita ng lalaki yan sa isang babae, sigurado na mahuhulog at mahuhulog yan sa iyong katangian, sa iyong bitag. Kasi kapag nakita ng lalaki yan sa iyo, sobrang kahanga-hanga, sobrang kaakit-akit ang ganyang katangian. So ladies, ayan po ang number 2. Number 3, ito yung mapagmahal, lalong-lalo na sa pamilya. So siguro ito na ay isang kultura ng mga Pilipino na sadyang karamihan sa atin ay napakalapit natin sa ating pamilya. Mahal natin yung ating pinanggalingan, okay? At isa yan sa mga katangian na kahanga-hanga at siguradong maaakit ang lalaki kapag ganyan ang kanyang nakita sa isang babae. Kasi alam nyo, nakikita na niya na kapag naging kayo in the future, sigurado na mahal mo yung magiging pamilya mo. Mahal mo yung magiging partner mo. Halos lahat yata ay mapagmahal sa pamilya. Although, may mga iba, lalong-lalo na sa henerasyon na ito, sa mga panahon na ito, nababago na ang mga pananaw. Sinasabi na hindi na daw nila obligasyon ang sumuporta at kung ano-ano pa. Oo naman, hindi naman talaga obligasyon, di ba? Pero kapag ikaw naman ay nakakaluwag at kung mahal mo yung pinanggalingan mo, mag-share ka ng iyong blessings. Hindi ibig sabihin na magiging obligado ka, okay? Huwag pong ganon. Hindi talaga pwedeng ganon ang mangyari. Pero kung gusto mong tumulong at yan ay bukal sa iyong kalooban, yan ay kahanga-hangang katangian. So ayan po, ang number 3. Number 4, ito yung pagiging magalang. Alam niyo, yung pagiging magalang sa panahon ngayon ay medyo nawawala na, ba? Totoo yan. Yung mga magagandang mga gestures, yung mga pagmamano, pagsasabi ng po at opo, ay nababawasan na ng nababawasan.
parang nawawala na nga eh, di ba? Lalong-lalo na sa mga henerasyon na makabago ngayon. Kanya-kanya sila ng paniniwala or dahil sa sobrang pagbababad sa social media, maraming mga maling impormasyon ang kanilang nakukuha doon. Kaya yung mga ganong mga katangian ay nawawala. Dito lang yan sa Pilipinas, yung ipinapakita ang paggalang sa kapwa. Lalong-lalo na sa mas nakakatanda, di ba? Kapag ganyan ang isang babae, sigurado na yan ay isang katangian na maaakit ang isang lalaki sa iyo. Yung mga hindi gumagawa ng mga ganyan ay naturingang walang galang, naturingang walang asal, naturingang bastos. Yun talaga yung culture natin na Pilipino na dapat ay meron tayong paggalang sa mga mas nakakatanda sa atin. Okay? So ladies, kapag taglay mo pa rin ang katangian na yan, sigurado na maaakit ang lalaki sa iyo. Number 4. Number 5, ito yung masipag. Oo, alam nyo, ang mga Pinay, ang mga dalagang Pilipina, mga babaeng Pilipina, masisipag talaga yan. Karamihan ng mga may bahay, o mga naiiwan sa bahay, napakarami nilang ginagawa. Sa mga anak, sa lahat ng gawaing bahay, ginagawa yan ng paulit-ulit, araw-araw. Kaya doon sa mga magulang natin, mga kapatid natin, or sa mga naiiwan sa bahay, saludo sa iyong kasipagan. Okay? Hindi ibig sabihin na porket walang trabaho, hindi breadwinner, ay tamad. Hindi po ganon. Alam nyo ba na yung mga gawain sa loob ng bahay, sobrang nakakapagod yan. Minsan yan ang hindi naiintindihan ng iba. Yung ibang mga breadwinner ay sinasabi na wala ka namang ambag. Inaaway nila or pinagsasabihan nila na hindi maganda yung kanilang partner dahil wala daw ambag, tamad daw. Pero subukan mong maghapon manatili sa bahay at ikaw ang gagawa lahat dyan sa mga trabaho dyan. Naku, sigurado na magre-reklamo yan. Di ba? Kaya kapag ikaw ay masipag, sobrang kahanga-hanga yan sa lalaki. Walang magkakagusto sa taong tamad. Mapalalaki man yan or babae. Number 5. Number 6. Mahaba ang pasensya. Oo. Kilala ang mga Pilipina sa pagiging matiisin, okay? Marami talaga eh. Kahit sa mga relasyon na problematic, nagtitiis pa rin sila. Kaya hindi sila makaalis doon sa relasyon na pinasok nila kahit alam nila na hindi na maayos at hindi na maganda ang pagsasama, sige pa rin. Nagtitiis sila dahil mahal nila yung kanilang karelasyon. Yan ang isang katangian na marami ang ganyan. At yan din ang katangian na naaakit ang mga kalalakihan. Ayaw na ayaw naman ng lalaki yung mga babae na sobrang matataas, yung ayaw sumunod sa mga dapat ginagawa sa loob ng isang relasyon or pamamahay, di ba? Ayaw ng lalaki yung sobrang matapang, yung laging sumasagot, yung laging lumalaban. Turn off yan sa mga lalaki. Hindi ibig sabihin na kapag alam mo na tama yung ginagawa mo, ay hindi mo nasasabihin. Para mag-workout ang isang relasyon, ay dapat nagsasalubong kayo sa gitna. Nag-uusap kayo ng maayos. Kahit napaka-martir or matiisin ang isang babae, hindi dapat sinasamantala ng lalaki yan. Hindi yan dapat inaabuso ng lalaki. Huwag ganon. Pero yung ganyang mga katangian ng isang babae na mahaba ang pasensya, matiisin, yan yung isang kaakit-akit or gustong-gusto ng lalaki. Number 6. Number 7. Simple pero disente. So, yung simple, siguro bihira na yan. Pero kaakit-akit pa rin yan sa mga kalalakihan. Yung bihira. At kapag nakita ng lalaki, yung kaisa-isang babae na yon, yun at yun ang kanyang pipiliin. Kahit napakaraming babae dyan na sopistikada, yun pa rin ang kanyang pipiliin. Ang mga lalaki, kapag may pagpipilian yan, yun ang kanyang pipiliin. Kaso, sa panahon ngayon, no choice na kasi halos pare-pareho na ang mga nakikita niya. Yun na yung standards ng mga babae ngayon eh. At yung disente, nako, bihira na rin yan. Lahat na nga ipinapakita yung kaluluwa. Konting tela na lang yung nakabalot sa katawan at okay na okay daw yun. Sa totoo lang,
gustong makita ng lalaki yan. Pero kapag ganyan, nung ipinong-project mo sa sarili mo, sa una, gusto ng lalaki. Pero hanggang gusto lang. Hanggang sa gustong maranasan yung inaalay mo. Pero kung ibig mong sabihin na pang matagalang relasyon, hindi lahat ng lalaki ay yan ang hinahangad. Kasi kapag may choice pa rin ang lalaki, doon siya pa rin sa simple at disente. Number 7. Number 8, pagiging malambing. Yan yata ang katangian ng mga Pilipina na hinding-hindi mawawala. Kasi kapag nagmahal ang isang Pinay, sobrang malambing yan sa kanyang boyfriend, sa kanyang karelasyon. Yan yata ay natural na sa mga Pilipina. Ang pagiging malambing, ang pagpapakita ng sweetness, yung pagiging maasikaso mo sa iyong sinisinta at iniirog, di ba? Yan yung isang katangian na sobrang kaakit-akit at gustong-gusto ng lalaki sa isang babae, yung pagiging malambing. Okay? So, ayan po ang number 8. So, ayan po, ang iilan lamang sa napakaraming mga katangian ng babae na gustong-gusto ng lalaki, lalong-lalo na sa babae or dalagang Pinay. So, sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.